Gusto ko sa culture, yung pagiging friendly sila. Yung hospitality nila. Nakapunta ka sa ibang bahay, kumakain sila. So, dapat sabi sila, kain tayo. Ganun. Mga unta. Sabi saya, mga unta. Mga unta. Oo. Ganun. Meet my new friend Kads. Kads was born into a Palestinian family but grew up in Dubai. He later decided to move all the way to the Philippines to attend university, a decision that would shape the next 16 years of his life. While living in Bohol, Kads took on the challenge of learning Bisaya and Tagalog, both of which he now speaks fluently. Kads and I had a super fun conversation about how he learned 2 Filipino languages, his thoughts on life in Bohol, the differences between the Philippines and Dubai, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Taga saan ka? Palestinian ako. Dito ako pinanganak sa Dubai. Kaya yung mga magulang mo taga Palestine pero lumipat sila sa Dubai at ipinanganak lumaki ka Oo. dyan. Tapos pag college na ako, nag-decide sila, study ako ng college sa Pilipinas. Bakit gusto nila yun? Mura yung tuition doon. Mas mura kaysa dito sa Dubai, mahal yung tuition. Ano yun? Normal ba yun sa mga tao na nasa Dubai na kung gusto nilang mag-aral, pupunta sila sa abroad? Hindi siguro. Siguro kasi mahirap lang kami. Hindi masyado mahirap pero normal lang pagka hindi kami mayaman. Tapos yung college dito mahal. Tapos dalawa kami magkapatid. At yung kapatid mo rin nag-aral sa Pilipinas? Kaming dalawa. Sabay? Oo, sabay. Una siya isang taon tapos sumunod ako. Natuto din siya mag-Tagalog? Hindi. O mag-Bisaya? Hindi. Anong kaiba sa'yo? Bakit ikaw natuto siya hindi? Siya kasi pagtapos siya mag-aral, mo siya diretso. Ako nagstay ako mas matagal. So, gaano ka katagal sa Pilipinas noon? 16 years. 16? Oo. Ay naku, matagal na yun. Hindi ko alam yun. Kaya pala ang galing mong mag-Tagalog sa Bisaya. Kailan ka bumalik sa Dubai? 2021. Kahit nasa Dubai ka na naman, pwede ka pang mag-Bisaya, mag-Tagalog sa mga kabayan dyan? Oo, siyempre. Maraming Pinoy dito. Useful talaga yun sa'yo, di ba? Kaya saan ka pumunta sa Pilipinas noon nag-aaral ka pa? Sa Bohol. Doon ako sa HNU, Holy Name University. Anong pinag-aralan mo? Civil Engineering. Oh, ang talino. Mahirap yun. Tapos, saan banda yun sa Bohol? Sa Panglao ba? Sa Tagbilaran. Malapit lang siya sa Panglao. Isang beses ako sa Bohol. Maganda talaga. Gusto ko talaga yung lugar na yan. Maganda siya. Tapos, nag-aral ka sa Bohol, pero 16 years ka sa Pilipinas, sa lahat. So, lahat ng panahon na yon nasa Bohol o iba't ibang lugar? Oo. Halos lahat. Nakapunta ako sa Cebu din. Pero sa Bohol ako talaga nagstay. Kaya bago ka pang pumunta sa Pilipinas, may alam ka ba sa kulturang Pilipino o wala naman? Wala. Zero. As in wala? Wala talaga. Zero. Kaya nakakagulat ba yun sa'yo noon pagdating mo sa Pinas? Oo, syempre. Kasi iba talaga yung buhay doon kumpara dito sa Dubai. Especially sa Bohol. Like low kind of living, like simpleng buhay. O simpleng buhay. Not like here in Dubai, maraming buildings, maraming kotse. Kasi sa Dubai, malaking city na yan, di ba? Pero sa Bohol, probinsya naman. Ganon. Iba yung kumpara sa Maynila, kunyari. Oo, siyempre. Kahit city siya, yung Tagbilaran, pero parang probinsya lang. Pero ano sa palagay mo? Gusto mo ba yung simpleng buhay o mas gusto mo dyan sa city? Oh, mas gusto ko sa simpleng buhay. At bakit? Anong gusto mo? Meron kang mag-garden, meron mga manok, ganun ba? Kumakain ka sa mga... Mas malawak. Kumakain ka sa sarili mong garden. Kasya para sa lahat. Minsan sa mga cities, masikip, diba? Walang space. Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard. But with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my Beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up.
Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now, back to the video. Sa tingin ko, wala ka rin alam sa Bisaya, di ba? Wala. O Wala, Tagalog. syempre. Kahit English, poor ako sa English noon. Kasi Arabic yung main language namin. Pag-aral namin sa Dubai, lahat ng subject in Arabic. Pero lahat yung klase mo sa Pilipinas, English pa yun? English pa? Oo, English. So nahirapan ako sa first time, nahirapan ako mag-communicate kahit sa English. Kaya ibig sabihin na ikaw, natuto kang mag-English, Bisaya, Tagalog, sabay-sabay? Hindi. First is natuto ako sa English. Tapos unting-unting natuto ako mag-Bisaya. Then last ang Tagalog. Alin yung pinakamahirap? Siyempre Tagalog. Tagalog, Bisaya, English. Tagalog? Pero para matutunan. Mahirap siya kasi hindi ko hindi nagamit sa Bohol. Lahat sila Bisaya. Natuto ako sa Tagalog, sa mga TV, sa mga kanta, ganun. Hindi sa mixing with people who are in Tagalog, ganun. Tapos lahat yung klase mo sa English Oo, talaga. sa English. So may exposure ka sa Bisaya, tapos sa English, pero sa Tagalog kulang sa time na yun. Oo. Pero bakit, alam mo, sa Pilipinas, napansin mo yata to, na maraming foreigner na kahit matagal na sila doon, hindi sila natututo ng ibang wikang Pilipino, kunyari Tagalog, Bisaya, kahit ano. Kasi sabi nila, hindi kailangan kasi marunong na silang mag-English. Ikaw, bakit ka natutong mag-Bisaya? Kasi gusto ko marami akong friends. Kasi if you can speak their language, so mas ma-close mo sila, di ba? Mag-English ka, tapos sila, Bisaya sila, parang may barrier. Hindi ka ma-enjoy sa yung friendship mo. Kaya marami kang kaibigan na Pilipino Oo. talaga, hindi yun lang yung ibang foreigner. Mm-mm. Kaya paano ka nagsimula sa Bisaya? Paano ka natuto? Sa mga friends ko, Sa pakikipag-usap lang. unti-unting na one word by one word like that. Then I will ask them what's the meaning this word, what's the meaning like that. Then I will catch some words. So that's how I learned. Kasi para matutong mag-Bisaya, wala naman resources, 'di ba? Mga libro, mga ganyan. Parang wala, hindi ko alam siguro. Meron siguro pero mahirap siguro kapag sa libro lang. Hindi ko sure. Ikaw, hindi ka gumamit Hindi. ng resources. Hindi. Parang natural process lang. Wow, ang talino mo. Pero 8 years bago ako nagsalita ng Bisaya. Matagal din. 8 years yung buong process. So, ibig sabihin na kailangan mo ng 8 years para maging conversational sa Bisaya. Hindi siguro. Siguro kasi first is hindi ako interesado. Siguro kapag interesado ka, mas mabilis ka matuto. So, anong nagbago? Bakit hindi ka interesado dati pero naging interesado ka? Wala lang. Gusto lang ako mag-learn. It was time lang. Kaya ilang taon ka sa Pilipinas bago ka pang nagsimula matutong magbisaya? Parang siguro 4 years siguro. Hindi ako marunong magbisaya, pero gusto kong matutunan. Anong pinakamahirap sa palagay mo sa wikang Bisaya? Pag-pronounce kasi may mga letters like NG sa Tagalog at Bisaya. So wala yan sa English or Arabic. So mahirap sa mag-pronounce. Oo nga eh. Nga. Nga. Ganun. Ilang salita ang kaya mo? 4. English, Arabic, Bisaya. Bisaya, Tagalog. Iba't ibang dialect ng Arabic depende sa lugar, diba? Depende sa bansa. So, may alam ka ba sa Palestinian Arabic? Tsaka anong yung ibang tawag? Emirati? Emirati, may Egyptian, Syrian. Yung Syrian malapit lang sa Palestinian. Yung Egyptian iba. Wow, ang daming mong alam. Maraming salita. At ngayon panahon, nagbibisaya ka rin sa Dubai o Oo. minsan lang? May mga friends ko dito sa Dubai, mga Bisaya. So, magbisaya din. Yeah, maraming Pilipino dito sa Canada. Maraming OFW din. At napansin ko na siyempre lahat marunong magtagalog. Kaya yan yung ginagamit ko sa kanila.
Pero maraming Bisaya. Minsan nag-uusap silang lahat at hindi ko gets yung sinasabi nila. Sabi ko, ay, sa tingin ko Bisaya yun. Wala kong naiintindihan. Kasi sa Pilipinas mismo, parang parehas talaga yung number of speakers, diba? Tagalog tsaka Bisaya. Sa tingin ko, Oo. parang pareho talaga. Malapit lang yung Tagalog at Bisaya. Marami ang nagsalita ng Bisaya. Lalo na pag counted yung mga ibang dialect ng Bisaya, 'di ba? Cebuano, Siargao nun, hindi ko alam kung anong meron. May isa pang dialect sa Bohol, no? Bohol, malapit siya sa halos pareho sa Cebu, pero yung taga-Bukid gumagamit sila ng JJ. Sa Cebuano, unya. Sa Bohol, unja. Ganon. Iya, ija. Ganon. Kaya sa tingin mo, may dialect ka ng Bisaya o parang standard? Standard lang. Sabi mo na iba talaga yung buhay sa Pilipinas kaysa sa Dubai. Anong pagkakaiba? Anong mga differences na nakikita mo sa Pilipinas? Lahat iba. Sa culture, lahat talaga. Like, sa culture, like, there is fiesta. Mag-gathering, mag-inom, mag-videoke, ganon. Pero dito, wala. Dito, yung kapitbahay mo, hindi mo kilala. Pero sa Pinas, kilala mo lahat ng kapitbahay mo. Sa tingin mo, mas malapit ba sila sa Pilipinas sa isa't isa kaysa sa Oo, Dubai? syempre. Culturally, mas close yung tao. Pero akala ko na yung mga Arabo parang malapit din, 'di ba? Parang importante talaga yung pamilya, yung mga ganun. Pero sabi mo na mas malapit pa yung Pilipino kumpara sa mga Arab. Oo. Tapos yung pagkain, iba ba yung kinakain nila sa Pilipinas kumpara sa Dubai? Iba talaga. At first, nahirapan ako kumakain ng rice, yung plain white rice. Parang iba talaga. Kasi dito sa Dubai, may flavors, may asin, may mantika, yung pagsain ng rice. Sa Pilipinas, white lang, plain. So feel ko hindi ko na sanay kumakain ng white rice lang. Tapos sa Pilipinas, parang sticky rice, 'di ba? Pero sa inyo, mas mahaba daw yung bigas. Tawag biryani rice. Yung biryani rice, Biryani. Biryani, yon. yung baboy. Siyempre. Kasi bawal yon sa inyo, di ba? Sa akin, hindi siya bawal kasi Christian ako. Hindi ako Muslim. Pero sa Dubai, maraming tao na hindi kumakain ng baboy, di ba? Hindi, doon lang ako na nakatry kumakain ng baboy sa Pilipinas lang. Nakatry ako, masarap pala. Tuloy-tuloy. So parang kahit kumakain kayo ng baboy, mahirap mahanap yata sa Dubai. Mahanap siya. Onte. Hindi naman mabenta. Oo, pero meron sa Dubai. Meron mga grocery stores nakabenta sila ng baboy. So pag nasa Dubai ka pero kumakain ka ng baboy, gina-judge ka ba nila o hindi naman? Okay lang. Okay lang naman. Basta hindi sila kumakain. Pero kung ikaw, okay lang. Alam ko na matagal ka talaga sa Pilipinas. Parang naging Pilipino ka. Oo, naging pusong Pinoy talaga. Paano ka nagbago? Anong meron sa pagkatao mo na Pilipino na? Yung pagiging friendly, mahilig sa uminom, magtagay. Tagay na tayo. Tapos gusto ako mag-videoke, ganon. Magtagay, mag-videoke. Enjoy lang. Ganon. Pero dati wala. Hindi ako nag-inom. Parang nagpa-party talaga yung Filipino, 'di ba? Mahilig sila sa party. Ikaw, kumakanta ka ba sa Bisaya, Tagalog o English? Kahit kumakanta ako ng Tagalog. Yung Bisaya kasi konti lang makakanta. Hindi masyadong sikat yung Bisaya na songs. Kailan ka nagsimula matutong mag-Tagalog? Parang unti-unti lang. Hindi ako nakinig lang ako sa mga kanta, sa mga TV, ganun lang. Hindi ako na focus lang para matuto. Wow, parang natural din, kagaya ng Bisaya mo. Natural lang. Sa mga balita, sa mga ganun lang. Sa tingin mo, may talent ka sa mga language
Na parang mas madali sa'yo ng konti o hindi? Hindi. Pero marami kang natutunan. Natural lang. Nahirapan ako magsalita ng Tagalog, di ba? May konting alam ako sa Bisaya, pero konting salita lang na natutunan ko lang sa mga kaibigan ko na Bisaya. Kunyari, unsa imong ngalan, dili ko kabalo. Ano pa? Ambot sa imo. Ano yun? Bastos ba yun? Hindi. Ambot sa imo, parang ewan ko sa'yo. Ganon, ewan ko sa'yo. Ambot sa imo. Hindi ko alam. Yun lang, ubos na kaagad yung Bisaya ko. Gamay ra. Gamay lang. Gamay ra. O gamay lang. Minsan gamay ra, minsan gamay lang, 'di ba? Anong pagkakaiba? Pareho lang? Pareho lang. Mayong buntag. Ngayong buntag, ngayong gabi Ano pa dapat malaman ko sa Bisaya? Turuan mo ako. Kung gusto kong pumunta sa Bohol at magbisaya sa mga tao doon, anong dapat malaman ko? Tagay na tayo. Ano ba 'yon sa Tagayta. Oo, Tagayta? parang putol lang. Tagayta. Sa Tagalog Tagayta. tayo. Laagta. ano 'yon? Parang magsuroy lang, magsuroy. Yung Tagalog suroy, di ba? Soroy? Anong Tagalog sa yung lumabas ba? Okay, labas. Gala. To go out. Gala tayo. Gala. Ganon. Pasyal. Oo, pasal. Parang ganun. Laag. Pwede kang mag-sample ng Bisaya? Sabihan mo lang sa akin na ako si Kads, taga Dubai ako, marunong akong mag-Bisaya kasi tumira ako sa Bohol. O parang ganon. Ako si Kads, kamao ko magbisaya. Dugay ko sa Pilipinas. So nagdugay ko sa Bohol unya. Diha ako nakakatunog magstorya og Bisaya. Galing. Ayos talaga yon. Nakakainggit. Bisaya tsaka Tagalog. Useful talaga yon sa Pilipinas. Sa lahat ng experience mo sa Pinas, anong masasabi mo? Anong paborito mo sa culture na Pilipino? Paborito mong aspekto ng kulturang Pilipino o ng buhay mo doon sa panahon na yon? Gusto ko sa culture yung pagiging friendly sila. Yung hospitality nila. Nakapunta ka sa ibang bahay, kumakain sila. So, dapat sabi sila, kain tayo. Ganon. Mga unta. Sabi saya, mga unta. Mga unta. Oo, ganon. Parang ina-invite ka nila sa lahat. Included ka sa lahat yung ginagawa nila. Sa tingin mo, iba yung experience mo sa Bohol kaysa sa mga ibang foreigner? Marunong ka kasi Oo, mag-Bisaya? siyempre, iba talaga pag marunong ka mag-Bisaya, mas marami kang makaibigan kasi yung ibang Pinoy, ibang Filipino, hindi sila marunong mag-English or limited lang yung English nila. So, mas ma-enjoy mo kapag marunong ka mag-Bisaya or mag-Tagalog. Anong reaction ng mga Pilipino sa iyo pag nagbibisaya ka sa kanila? Nagulat sila. Kasi hindi naman common, di ba? Onte lang yung foreigner na marunong magbisaya. May nakilala ka ba sa Bohol na ibang foreigner na marunong magbisaya kagaya mo? Meron akong nakita sa social media lang. Oo, pero personal, hindi. Wala akong Alam mo, parehas din sa akin sa Tagalog. Onte lang yung foreigner na nakilala ko sa personal na marunong mag-Tagalog. Meron akong nakita online at ngayon may YouTube ako, 'di ba? Kaya marami akong kausap kagaya mo. Pero ikaw nasa Dubai, 'di ba? Minsan yung ibang tao nasa ibang bansa. Dito sa Canada o kahit sa Pilipinas, onte lang yung foreigner na nakita ko na, marunong ka palang mag-Tagalog. Sa simula, akala ko ako lang. Kasi parang bihira, 'di ba? marami pala. Marami pala. Marami. And meron na mas magaling pa kaysa sa akin. Sila Manaf at Hadi. Hadi. Yan, nakilala ko silang dalawa para sa mga video. At tapos meron din. Marami ako nakipag-usap taga Dubai. Marami. 4 o 5 yata. Nagulat ako na maraming tao pala taga Dubai na marunong mag-Tagalog o mag-Bisaya. Si Manaf, masyadong magaling, di ba? Kilala mo siya? Oo, kilala. Kilala talaga. Okay, ayos. Tapos si Hadi, kilala mo rin Si siya? Hadi hindi pa kami nag-meet sa personal. Pero nasa Dubai din siya, Oo, di ba? nasa Dubai din. Sa tingin ko, siya kalahating Palestinian, no? Oo, half Palestinian siya. Minsan bumabalik ka rin sa Pilipinas o hindi Hindi na? Gusto mo? Kasi wala akong jowa wala akong jowa na
Naiwan. Ay, nako, may jowa ka dati pero wala na. Pag may jowa ka sa Pilipinas, pabalik ka Oo, kaagad. siguro. Pero bakit ka bumalik sa Dubai? Wala na. Kasi dati ako nagnegosyo ako sa Pilipinas tapos inabutan ko ng sa COVID na bankrupt yung business ko. So, kailangan mong bumalik sa Dubai. Nahirapan talaga yung mga negosyo sa COVID. Oo. Okay, may mga rapid fire questions ako. May 2 option, isa lang yung pili mo. Tungkol sa kulturang Pilipino, mga ganun. Okay lang yun sa'yo? Try. Game ka ba? Games. Simpleng tanong lang, huwag kang magalala. Lalo na kasi matagal ka sa Pilipinas dati, ang dami mong alam. City o probinsya? Probinsya. Beer or gin? Beer. Karaoke o basketball? Karaoke. Halo-halo o leche flan? Halo-halo. Dagat o bundok? Dagat. Rainy season or summer? Summer. OPM or K-pop? OPM. Siyempre. ABS-CBN or GMA? ABS-CBN. Eat Bulaga or is Showtime? It's showtime. Adobo o sinigang? Adobo. Pansit o lumpia? Lumpia. Jollibee or Macdo? Jollibee. Boracay o Palawan? Palawan. Okay, yun lang. Lahat ng mga Yun tanong. lang. Salamat. Ha? Salamat.